Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Narito po ang ating daily Bible reading schedule para sa linggong ito. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. All the laughter is gone, and the sound of the song that we sang slowly faded away. Simple joys that we knew when we walked close to you, hand in hand in the cool of the day, are just or are they dreams? Yet we hold to the hope that the music will come back again. Bring back the glory. Won't you show us what life is for? For the best I can see, something worthy to live for, a reason to give everything that I ever
po sa ating lahat, mga kapatid sa Blessed Hope Baptist Church. Kumusta po kayo? At naway datlon kayo ng mensaheng ito na kayo ay nasa mabuting kalagayan, malusog at walang sakit po. Ngayon po ay October 2, kita nyo na naman, ano? Ganun-ganun lang ay ilang araw na lang ay Pasko na uli. At October 2 nga po ay 10 buwan sa taong 2020. At ngayon po, isang napakalaking kagalakan at napakalaking karangalan sa aking bahagi, ang mga kabahagi dito sa gawain na kung saan pinagdiriwang natin ang week-long celebration ng ating pastor, Pastor John. Nasa ikalimang mensahe na po tayo ng ating mamaya po i-detalye natin yan. Sa ikalimang mensahe na po tayo ng ating pag-aaral para dito sa salita ng buhay. Napakalaking blessing po nito. Siyempre po, bago sa ating pagpapatuloy, ang ating munang pagbati sa ating mahal na pastor. Happy birthday po, Pastor John. Ayan, happy birthday. Pastor, dahil mayroong rosary doon, tama-tama eh. Sa tapo nito ko nakuha yan eh. Ayan, Pastor June Rosario. Happy birthday po sa inyo at nawa po i-enjoy ninyo. Ang birthday niyo pa naman ay sa Martes pa. Tama-tama, October 6. Nawa po i-enjoy ninyo ang inyong kaarawan, naging masaya. Ano man ang inyong kaparaanan pag-celebrate, maging ito man ay kung magpakain man kayo, o kumain kayo, o maimbitahan nyo kami, bahala na po. Basta mahalaga, masaya kayo, masaya na rin kami. Happy birthday po sa inyo at naway kayo patuloy po magpagamit sa Panginoon. At isang bagay po yung aking imemensahe na lamang. Mula po noong pandemic, middle of March, hanggang sa mga panahon ito, ay wala pa kayong message na hindi naging blessing. Lahat po ng inyong mga ipinangaral sa church, maging sa church natin, sa tayo mag-service, ito man ay linggo, ito man ay Miyerkules, ay tunay po na napagpala kami, ang aming pamilya, at alam ko marami sa ating mga kapatid ay napagpala. Kaya nga lang, pagka tayo nagpasalamat sa message, ay yun na yun hindi natin mahidiin Salamat po, Pastor, sa mapagpalang mensahe. Gusto mo mandiinan, yun na yung, ganun mo lang itatype talaga yun Pero bukal sa damdamin namin sinasabi na salamat po, Pastor, sa mga mensahe inyong ipinangaral. At siyempre, happy anniversary din po kay Deacon Turing at Sister Nene Daes. Ngayong araw na to ay kanilang 50 taon. Golden Wedding Anniversary. Yung aking litratong nakuha ay kasama si Ma'am Imelda. Okay lang nga po yan sapagkat yan ay naging parte din ng buhay natin lahat. Happy anniversary po sa inyo. At ngayon nga po, tulad ng aking binabanggit kanina, ay nakaka 1, 2, 3, 4, 5. Ikalimang mensahe na po tayo sa ating series na ito na kung saan ay pinagdiriwang natin ang week-long celebration ng ating pastor. Pastor's Home, first message, Pastor's Hope, binigay sa atin ni Pastor Adan. Ito si Preacher Harry, yung daw tahanan o pamilya ng ating pastor. Ito naman ay ang pag-asa ng pastor. Ipinreach ni Preacher Dick kahapon ay ang paghihirap ng pastor, yung hardships ng pastor. At nung Webes pala to. Friday naman, si Deacon Ruping. Sino ba naman nakakaalam sa puso ng pastor, kundi yung malapit sa puso ng pastor. Wala iba kundi si Deacon Ruping de Vega, Pastor's Heart. At ngayon nga po yung Pastor's Happiness. At bukas, Pastor's Honor. Bala ko sana, dagdagan pa ito ng isang kinalunisan. Sasuggest ko kay Pastor Eric. Pastor's Handsomeness. Ayan. Pastor's Handsome. Ayan. Ayan. Ngayon po ay Pastor's Happiness. Ang kagalakan o kasiyahan ng pastor. Basa po tayo ng isang talata. Yan. Sa ikatlong sulat ni Juan, ang talata po ay talatang 4. Ang aklat ni Juan, ikatlong sulat ni Juan, ay isa lamang chapter yan. Kaya din natin nalagay chapter 1. Verse 4 na lang. Sabi po ng 3 John, verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Sabi po ni Apostol Juan sa kanyang advance
na edad, sa tinataya po ang kanyang edad dito, nasa mahigit na 90 plus years old. Siya daw po ay wala lang higit pang kagalakan na kanyang malaman o marinig na ang kanyang mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Yan ang po mga anak dito, hindi naman tumutukoy sa kanyang biological children o yung kanyang mga anak talaga. Ito po yung mga anak sa pananampalataya, bunga sa pananampalataya, mga nahasikan sa salita ng Diyos, mga nananampalataya, at nagsilago, at ang iba naging mga manggagawa, naging mga pastor, nagtanim na rin ng mga gawain. Yun yung kanyang tinutukoy na kanyang mga anak. Tayo mo na po humingi ng gabay sa Panginoon sa ating pagpapatuloy. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa muli pong pagkakataon na kami dumako sa iyong salita. Salamat, Ama, sa patuloy po na iyong pagpapahintulot na kami po ay makabahagi, maging bahagi, Panginoon, ng gawain ito, ang pagpapahayag ng salita ng buhay, Panginoon. Sa hapong ito, gamitin po ang mensahe upang ang iyong anak na ginagamit sa aming kalagitnaan ay ma-appreciate, Panginoon, at maipadama namin ang aming pagmamahal at ang aming pagpapahalaga sa taong ginamit mo sa amin upang kami pangunahan sa aming church, Panginoon. Patuloy mo siya pagpalain at patuloy mo bigyan ng kalakasan at kalusugan ng katawan. At gabayan mo rin po ang pag-aaral ito ngayong hapon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ayan. Sabi po ni Apostol Juan, batiin ko na rin po yung kabuuan ng mga pastor. Maging si Pastor Eri, maging si Pastor Adan, at yung mga iba nating kaibigang pastor, mga kakilala nating pastor, at kung yung mga pastor na nabubuksan yung ating broadcast, maging sa Bacolod man o sa ibang lugar, ay Happy Pastors Appreciation Month po sa inyong lahat. Kay Bishop De Vega, kung kayo'y nasulat dito sa broadcast na ito, ay Happy Pastors. Tama ba yung bati na yun? Happy, tama, sige, bahala na. Happy Pastors Appreciation Month po sa inyo. Sa bagay, month long naman yan. Every time tayo magbo-broadcast itong buong October, ay babatiin natin yung ating mga kakilalang pastor. Lalo na po yung mga pastor na naging kabahagi natin dito. Pastor L.A., Pastor Edison, Pastor Ronald David, Pastor Raymond Platon, Pastor Ronnie Rojas. Ayan, basta mga Happy Pastors Appreciation Day po, Appreciation Month po sa inyong lahat. Ayan, I have no greater. Sabi po ni Apostol Juan, siya daw po yung wala nang higit pang dakilang kagalakan na marinig, nang higit pang kagalakan kaysa marinig yung kanyang mga anak na lumalakad sa katotohanan. The joy of the man of God. Ano ba yung kagalakan? Sa title kasi natin, for the sake of an alliteration, kaya ginawang happiness, hardship, home, hope, honor. Ayan. Pero ang tunay pong ang tunay pong mas magandang term na gamitin natin ay the joy of the man of God. Yung kagalakan, mas malalim kaysa happiness. Yung happiness ay nasa ibabaw na parte ng emosyon, pero yung kagalakan ay mas malalim na bahagi ng ating emosyon, mas malalim sa happiness. Mas malalim sa, yung pang happy, parang masaya ka eh. Pero yung joy, nagagalak ka. Ayan. The joy of the man of God. Ano ba kagalakan ng tao ng Diyos? Siyempre, parang titignan natin, mga tao ng Diyos, mga pastor, mga masyado, mga formal na tao, mga taong napakahirap bigyan ng kaluguran. Pero sa totoo po, mga pastor na kilala natin, lalo ng mga pastor ng Baptist, ay mabababaw lang po yan. Madadali lang silang paligayahin. Madali lang, mababaw lang ang kasiyahan. Ako man, mababaw lang aking kasiyahan. Ibang tao, bago nyo mapasaya, bago nyo makasundo, ay napakarami nyo kailangan gawin. Ako po, para makasundo nyo ako, isa lang ang kailangan nyo gawin. Gawin nyo lahat ang gusto ko. Magkakasundo tayo. Hindi, joke lang po yun. Tayo, ang minensay ko lang ito yung mga pastor. So, the joy of the man of God. Paano natin ang kagalakan ng tao ng Diyos? Pastor's joy is equivalent to pastor's happiness. Ang kagalakan daw po ng pastor ay katumbas ng kasiyahan ng pastor. Pagka pastor po, ito po kasi mas una to yung joy. Pag ikaw joyful, happy ka.
Pero pag ikaw ay happy, not necessarily na ikaw ay joyful. Kasi nga, sabi ko kanina, mas malalim yung emotional na kalagayan ng joy. Kaya kung ang pastor ay joyful, joy is equivalent to pastor's happiness. Kung joyful ang pastor, happy pastor. At kung ang isang pastor ay happy, it will lead to pastor's effectiveness. Kung ang pastor ay masaya sa kanyang ginagawa, naliligayahan siya sa pagpapastor, siya nagpapastor with efficiency. Nagiging effective siya sa kanyang pagpapastor. Imagine po natin, ang isang pastor, isang malalaki ng Diyos, ay namumuna, puro hinagpis, puro sama ng loob, puro sakit ng kalooban, puro mga hinagpis, puro mga pagkakaalit-alit, pagkakagalit-galit. Paano magiging effective pastor yan? Pupunta pa lang sa church yun, nakasimakot na yung mukha, tiniisip, baka makita ko na naman dito yung kaaway ko, baka makita ko na naman dito yung aking katampuhan. Hindi po magiging effective. Kaya a joyful pastor is a happy pastor, and a happy pastor is an effective man of God, effective pastor. Pastor's happiness is not over material things. Bagamat, yan po hayag sa ating pastor, lagi niyang binabanggit, siya naman daw po hindi materyosong tao. Yun yung cellphone ni pastor, yung old school pa tech call and text lang di ba? Hindi siya mahilig sa mga gadgets, basta hindi, yung kanyang pagkain basta may isda, okay na. Talbos ng kamote, yan. Kaya masarap katabi si pastor pagka kumakain, sana simple lang sa atin yung mga masasarap na pagkain. So, pastor's happiness is not over material things. Mahirap naman kung sumaya pagka material lang ang basihan mo kasi pagka material naman, paano kung wala na yung material things na yun? Nakakalungkot naman kasi yung material things yan hindi po pang matagalan. Pagka sinabi natin material, obligado po yan, temporal. Pastor's happiness is not over material things. Pastor's happiness is not over men's praise. Hindi yung papuri ng tao ang pagka mayroong mga tao ganyan, ang gusto nila pagka yung mapupuri ng tao pumapalakpak yung tenga, umaangat yung kalooban, hindi naman po masama yun, hindi naman po natin sinasabing evil yun. Bilang taong ginagamit naman, obligasyon din naman nating i-encourage yung taong ginagamit ng Diyos. Pero hindi dapat yun na maging basihan ng ating kagalakan. Maging pastor man, maging tayo man, huwag natin masyadong hangarin yung papuri ng tao. Pagka papuri ng tao kasi, diyan pumapasok yung mga lagi mong sasabihin, hanap ka ng mga katagang politically correct kaysa biblically accurate. Yan, mayroon akong isang nabasang post na it's better to be biblically accurate than politically correct. Pagka ganyang tao, laging hanap ng term para yung kanilang sasabihin ay maging akma sa karamihan, maging popular. So, pastor's happiness is not over man's praise. And pastor's happiness is not over momentous achievements. Yung bang maalala nyo si Apostol Pablo, inisa-isa niya yung kanyang achievements, yung kanyang earthly achievements, from the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews, a Pharisee concerning the law, and concerning zeal, persecuting the church. So, kung achievements lang din po ang pag-uusapan, ay napakaganda ng earthly achievements ito si Apostol Pablo. Kumbaga siya na talaga. Siya na kasi talagang nandun ang pagmamahal niya sa Diyos bagamat sa maling kaparaanan. Pero ano sabi niya sa Filipos? Those things I consider but dung o dumi. O dumi lang yan. Basura lang yung aking mga tinaglay na yan, yung mga tinamnatamo ko na yan, ay basura lang compared sa aking pagkakilala sa Panginoon. Nung makilala ko ang Panginoon, napakadakila ng Diyos. Bagamat ito yung mga achievements, kung ikukumpara sa aking pagkakilala sa Diyos, ito yung mga kalat lang. Ito yung mga basura lamang. So yan,
yan ang hindi happiness ng tao ng Diyos. Ano yung happiness? What is pastor's happiness? Number one, para ang pastor o yung tao ng Diyos o yung lingkod ng Diyos na ginagamit ay para maging masaya. Ito yung isang bahagi lamang. Siyempre, marami pang kasiyahan. Ang kasiyahan ng pastor ay magawa yung kalooban ng Diyos. Siyempre, isa yan. Ang kaligayahan ng pastor ay makapangaral sapagkat yan ang kanyang buhay. Ang kagalangan ng pastor ay makasama niya yung mga taong pinagkatiwala sa kanyang Diyos. So, among those things, yan po yung mga nandun. Hindi natin mabanggitin ngayon. Number one, pastor's happiness is when we are sufficient. Pagka po tayo ay, gamitin ko ni salitang sufficient, pero ang kahulugan ko nito ay sagana. Ang sabi kasi ng Biblia kay Apostol Pablo, Panginoon kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for thee. Ibig sabihin na sufficient, sapat. Siyempre, interpretan natin na sagana. Pastor's happiness is when we are sufficient. Pagka po tayo ay sagana, masaya yung pastor. Wag po nating isipin na ang pastor ay merong anong tawag doon sa mga character, mga bitterness. Pagka yung miyembro niya pinagpapala, may bitterness. Hindi po ganoon ating pastor. Pagka po tayo pinagpala, isa ang pastor natin sa mga tunay or genuinely na nagagalak. Kaya yung mga kapatid natin pinagpala, mga nagkaroon ng bagong kagamitan, we can say na ang pastor natin ay genuine na natutuwa sa nakita niyang pagpapala sa inyo, nakapagpaayos kayo ng inyong tirahan. Ang ating pastor ay genuine na natutuwa, na nagagalak at napagpapala rin naman. Kasi siya yung sa kanya tayo pinagkatiwala. Pag nakita mo lumulos na sagana, yung pinagkatiwala sa inyo, di siyempre nagagalak yung tatay. Yung kaya nga lagi si Pastor Eric, di matunog na matunog. Pag pinapakilala yung ating pastor, yung ating tatay sa pananampalataya. Maganda naman yun. Hindi lang natin nakasanayan, pero na gamitin yung term na yun, pastor. Pastor's happiness is when we are sufficient. When we are physically blessed. Pagka po tayo hindi nagkakasakit o tayo mga malulusog, kagalakan din po ng pastor yun. Kasabay na rin na pagka tayo may sakit, tulad yan, itong mga nakakarang araw, maraming nag-prayer request na miyembro o kapamilya ng miyembro na may sakit o na nagkaroon ng kapisalaan. Isa po yun sa mga dalangin at kalungkutan ng tao ng Diyos na nangunguna sa atin. Pero sa panahon na tayo malusog, yung mga miyembro natin malusog, isa po yun sa katuwaan ng pastor. When we are physically blessed, sapagkat ang hirap naman talaga pagka bilang magulang, ang iyong anak ay may sakit, isa rin yun sa iyong kalungkutan o isa rin sa iyong hirap ng damdamin. So, sa bahagi natin, ingatan natin ating katawan, ingatan natin ating kalusugan, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating pamilya, para na rin sa ating mga kaibigan, para na rin sa ating mga mahal sa buhay, at para na rin sa ating pastor. Sapagkat pag tayo may sakit, malungkot yung pamilya natin, malungkot na rin siya, at hirap ka na rin sa iyong sarili. So, sa tama yung sabi ng Bible, walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. No man liveth or dieth to himself. Lahat tayo mayroong epekto sa isa't isa. When we are financially blessed, ayun, yung nabanggit ko kanina, pagka yung mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa pastor, sa tao niya, ay pinagpapala financially, siyempre kagalakan ng pastor yun, yung ating mga taong pinagkatiwala sa akin ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Parang assurance na rin yun na you're on the right track. Nasa tama yung pangangaral natin, nasa tama yung prinsipyong pinapairal natin. Kasi pinagpapala ng Panginoon. Hindi lang naman po yun ang basihan ng pagpapala, pero hindi natin maitatanggi na pagka maginhawa ang buhay mo, may isang manifestasyon. Kung di lang masama yung ginagawa natin, manifestasyon na tayo ay pinagpapala ng Panginoon. When we are financially blessed, our pastor is happy or joyful. And when we are spiritually
healthy. Yan, siyempre, mamaya matidetalye pa natin ang gusto yan. Pagka ang mga anak mo bilang ama, o bilang pastor, o ama ng kapulungan, ay mas malulusog spiritually, o spiritual, anong mararamdaman ng isang taong ang puso ay kaayo ng Diyos? Siyempre, nagagalak din yun. Masaya para sa kanya na yung kanyang mga anak, kami nga si Apostol Juan, lagi ang tawag sa mga taong pinagatuwa sa kanya. Mumunti ko mga anak, my little children. Iba naman puso, kasi yung nabasa nyo sa John chapter 10, yung hireling na sinasabi, sa Tagalog, yung upahan. Ayun, medyo masakit pakinggan. Pero meron talaga mga pastor na upahan. Hindi naman natin sinasabing sa Baptist, baka sa ibang sekta, baka sa ibang reliyon, ibang denominasyon, uso sa kanila yung mag-a-assign ka dito ng manggagawa, ito, pastor dyan, papaswerduhin, ayun, hireling. Pagka nagkaroon ng problema, takbo. Pagka nagkaroon ng konting gusto, alis. O balagyan na ng bagong pastor. Walang masyadong concern sa katawan ng Panginoon. So, nagkakaproblema kayo, basta siya tumatanggap ng kanyang hire, okay sa kanya yun. So, hindi po gano'n ang ating kinalakihan sa ating gawain. When we are spiritually healthy, our pastor is joyful or happy. That's number 1. Ano talata po natin dyan? Beloved, I wish above all things. Sino man po yan? 3 John verse 4. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Ang sabi ni Apostol Juan, I wish. So, panalangin niya rin. I wish above all things that thou mayest prosper. Nananalangin si Apostol Juan sa kanyang kapatid o yung kanyang tinuturing na miyembro, si Gaius, kung hindi ako nagkakamali, that thou mayest prosper, na ikaw ay managana at magkaroon ng magandang kalusugan na gainin naman ang iyong kaluluwa na malusog. So, nandyan yung ating mga puntos. Physically blessed, financially blessed, and spiritually healthy. Ayan, 3 John. Kaya hindi pwedeng pasinungaling natin sapagkat yan ay prayer request ng ating pastor sa kanyang mga miyembro. Panginoon, pagpalayan mo yung aking mga taong pinagkatiwala mo sa akin. Pagpalayan mo sila sa kanilang kalusugan. Pagpalayan mo sila sa kanilang pinansyal na kalagayan. At higit sa lahat, pagpalayan mo sila sa kanilang buhay spiritual. So, yan. All in one verse. Galing, ano? Number 2, pastor's happiness is when we are submissive. Yan, may dumadaan mo ito sa slow. Pastor's happiness is when we are submissive. Ang kagalakan daw po ng pastor ay pagka tayo ay nagpapasakop. Sabi po sa Hebrews 13 and verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Nandiyan po yung ating puntos. Sundin niyo yung mga namiminuno sa inyo at kayo magpasakop sa kanila sapagkat sila yung nangangalaga sa inyong kaluluwa at sila yung magbibigay sulit sa inyong, para sa inyong kaluluwa that they may do it with joy, para gawin nila to na may kagalakan. Happiness. Pagka tayo nagsasabit, happy ang pastor and not with grief. Hindi malungkot, hindi masakit sa loob, hindi pighati ang abutin. For that is unprofitable for you. Madali po maintindihan ng salita ng Diyos. Pag ang tao daw po ng Diyos ay hindi tayo nagpapasubmit, they will do it with grief. Pagka ginawa nila yun with grief, ang mangyayari, unprofitable for you. Hindi masyadong maganda yung samahan ninyo. Gusto niyo yung hindi tayo nagpapasakot? Tuwing magkikita tayo, mag-iirapan. Tuwing magkikita tayo, ito yung kinig sa lalamunan ko eh. Ito yung miyembro, kinig sa lalamunan ko eh. Ang mga pinakinukwento nila ni Pastor Adan, yung kanyang mga karanasan sa kanyang mahabang pagpapastor. Nakaka-encounter siya ng mga miyembrong mistulang tinig sa lalamunan. Talaga namang sakit sa kalooban yun. Pero pag tayo daw po ay nagpapasakop, they will do it with joy. For they watch for your soul. Sila yung nangangalaga sa ating kaluluwa. To obey is to comply to requirements. Ano ibig sabihin ng obey? Kasi sabi sa unang, obey them.
magsitalima kayo doon sa mga namiminuno sa inyo. Ang ibig sabihin ng to obey is to comply to requirements. Kung ano yung kinakailangan, mag-comply ka doon. At pag nag-comply ka, pwede na ikaw lumabas. Di ba matagal lang joke yan eh. To obey is to comply to requirements or orders or expectations. Siyempre bilang pastor, nagtuturo yan, nangangaral yan, sa mga kwentuhan ay nag-i-impart ng mga principles yan. Sa kanyang buhay ay nag-i-impart ng example, nagbabahagi ng example. Hindi man siya nagsasalita, mayroong expectations. Itong miyembro ko na to, tagal na, hindi man lang matuto. Hindi man lang, walang parang dadalo lang. Tulad mo lang karang panahon, dumadal tayo ngayon, hindi na masyadong nakakadalo yung mga kapatid, puro tayo online. Bumalik na ulit sa normal. Mayroong expectations ng pastor to comply to requirements sa consumer po, sa consumer, sa tulad sa aming ginagawa. Meron lagi binabanggit sa amin yung implied requirements, implied needs, implied, yung word na implied. Hindi mo kailangan sabihin implied, understood na yon. Pag ikaw ay bumibili ng ice cream, hindi mo kailangan sabihin, pag binanya po ng ice cream, yung malamig yung frozen, hindi mo kailangan sabihin yun. Understood yun, pagka ice cream yan, frozen yan, matigas, malamig. Pagka binigyan ka ng lusaw, hindi po ice cream yun. Milkshake yun. Milkshake ang binigay sa'yo. Pero pagka ang order mo ice cream, it is understood na yan ay frozen, matigas, o di naman, pag bumili ka ng noodles o mami, understood yan, mainit yan. Pag binigyan ka ng halos sinlamig ng huso ng pusa, hindi ko masisyahan. Hindi mo kailangan i-specify yon. Yun ay implied. Meron mga bagay sa atin na hindi na kailangan i-specify sa atin bilang tumatagal ng mga mananampalataya. It is expected. It is implied. To obey is to comply to requirements or orders or expectation. Tayo sumunod doon sa requirements natin. Ayan naman. Ito naman. Lagi ko pinag-ihiwalay ito kasi itong mga sariling definition ko po yan. Baka hanapin nyo sa ibang nagtuturo, hindi ganyan na sabihin. Yan po yung ayon sa aking pagkaunawa sa salita ng Diyos. To submit is to set aside your options and opinions and just obey. Alam niyo po tayo bilang mga tao, meron tayong kanya-kanyang opinion. Lalo na pag meron pinapatupad na programa o proposal o activity. Meron tayong kanya-kanyang opinion. Hindi naman po masama yung magkaroon ng opinion. At kasi nilagay ng Diyos yan eh. Ang Diyos din na naglagay din naman yan eh. Kaya lang, pag meron ng otoridad o meron ng pinal na sinabi o yung pinal na deklarasyon, i-set aside na natin yung ating opinion o yung ating option at sumunod tayo. Yung tinatawag na pagpapasakop. Ang Panginoong Jesus meron din siya sariling option eh. Sabi niya, Panginoon o Ama, if it be possible, kung pwede rin lang, let this cup pass upon me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Kung ako tatanungin, Ama, sana wag na lang. Pero yun, opinion, yun yung options niya yun. Pero dahil siya nagsasalita doon sa kalagayan siya nasa laman, pero sinabi niya, nevertheless, not my will, but thine be done. He submit, he obeyed unto death. Siya nagpasakop sa Ama. Ganun din dapat tayo. Mayroong mga pagkakataon na tayo may sariling paraan, may sariling naiisip. Pero pag sinabi na yung dapat natin gawin, it is time for us to submit. As sabi ng verse kanina, obey them the rule over you and submit yourselves. Magpasakop kayo, ipasakop ninyo ang inyong mga sarili. So sana po maliwanag yan. At when we submit, the pastor or the man of God or yung tumatayong tatay natin sa ating iglesia ay masaya that they may do it with joy. Nandito kanila sa gawing ibaba. And not with grief, for that is unprofitable for you. Aside po na ni Apostle Pablo, Philippians 2 verse 12, wherefore my beloved, as ye always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence.
Work out your own salvation with fear and trembling. Nung kayo, mga minamahal, gaya din naman kayo sumusunod, hindi lang nung ako yung magkakasama niyo pa, but much more in my absence. Nung tayo magkakasama, sumusunod kayo. Nung hindi tayo magkakasama, hindi pa kayong sumunod. Yun ang maganda. Yung level ng obedience ay hindi epektado ng presence ng leader. Whether nandyan ang leader o wala dyan ang leader, yung obedience nandun. Yan, spiritual level po yan. Kapag naabot natin ay hindi natin kailangan ng supervision, hindi natin kailangan ng matang nakatingin sa atin. Ang lagi iniisip natin ay sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. When it comes to obedience, meron po tayong tinatawag na hierarchy of authority. Yung bang pagkakasunod-sunod ng authority. Alam niyo po sa atin mga hindi man natin pag-usapan yan, obligado meron yan. Kung ikaw ay merong kuya, kung ikaw ay nakababatang kapatid, meron kang kuya, yun ang otoridad mo, yung kuya mo. Pero nagpaspas sa kuya mo, kung meron ka pang tatay, yun ang mas mataas pang otoridad. Kung sinabi ng kuya mo, hindi ka, maglaro tayo maghapon, huwag tayong natin ng pinapalinis ng tatay. Kaya ang utos ng tatay ay, anak, aalis ako, linisin niyo itong bahay habang wala ako. Kaya sabi ng kuya mo, huwag tayo maglinis, maglaro na lang tayo. Ano yung level, ano yung hierarchy of authority? Hindi ka sumunod sa kuya mo? Sumuway ka ba sa kuya mo o sumunod ka lang sa tatay mo? Naintindihan niyo ba yun? Amen. Buti naman na sumagot kayo, naintindihan nyo. Halimbawa, meron kang manager, meron ka pa ditong supervisor. Ang sabi ng manager, tapusin niya yan ngayon maghapon. Ang sabi ng supervisor, huwag natin tapusin yan. Masyadong mahirap yan, hindi natin kaya tapusin. Ikaw, sa tingin mo, kaya naman tapusin dahil pinapagawa ng manager, tinapos mo, sumuway ka pa sa supervisor o sumunod ka lang sa manager. So, hindi ka sumunod. So, merong level of hierarchy. Kaya sabi ng Apostol Pedro, we ought to obey God rather than men. Hindi ka sumusuway sa tao. Sumusunod ka lang sa Diyos. So, yung ating hierarchy, nandiyan ang chief shepherd. Ang sabi ng Apostol Pedro, and when the chief shepherd shall appear, he will give us a crown of glory. Yun sa Peter. So, ang tawag niya sa ating Panginoon ay chief shepherd. Siya rin yung tinatawag na the great shepherd sa John chapter 10. Chief shepherd. At yung ating pastor, yung mga pastor, ay the under shepherd. Sila yung under shepherd. Kaya merong pinatatayuan tayong isang prinsipyo sa mga among churches, equality of ministers. Walang mataas, basta pastor, magkakapantayan. Meron nga lang tayong tinatawag na sa Latin ang ibig sabihin primus inter pares. Meron gano'n. Meron sila sinatawag na first among equal. Ang mga senador, equal yun. Lahat sila senador. Pero meron Senate President. Siya yung mas mataas. Pero as senator, pantay-pantay lang sila. So, yung mga shepherd, mga pastor, pantay-pantay. Pero meron mga may senior pastor, meron mga most senior pastor, at meron mga rookie pastor. Siyempre, maglululook up gano'n. Pero as pastor, equal kayo. Chief shepherd, under shepherd, and the sheep. Siyempre, tayo yun. Yung mga tupa. Meron mga tupang naliligaw at mga tupang nasumpungan. Yung isang t-shirt, he left the 99 to find me. Ganda nung t-shirt na yun, no? Iniwanan niya yung 99 para ako ay hanapin. So, yan yung hierarchy of authority. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they must give account. Kaya parami yung naka-highlight na red. That must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Hindi na po magiging kapakipakinabang sa inyo yun pagka
ang namumuna sa inyo ay puro hinagpis. Number 3, pastors happiness is when we are sufficient, when we are submissive, when we are supportive. Itong number 3. Pagka daw po tayo ay sumusuporta o umaalalay. Philippians 2 verse 2, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Ganapin ninyo yung aking kagalakan. Sa magitan ng kayo, magiging magkaroon ng isang pag-iisip, merong isang pag-ibig, at nagkakaisa ng pag-iisip. So, pagka yung mga miyembro mo nagkakaisa, supportive yun ang kagalakan ng pastor. Yan yung salitang joy Pagka daw po yung kanyang mga pinangungunahan nagkakaisang sumusuporta, nandun yung kagalakan ni Apostol Pablo. Yan, fulfill ye my joy. Pagka po tayo supported sa pastor, siyempre, masaya yun. Isang talata pa sinabi, Philippians 4 verse 17, not because I desire a gift. Ito po yung okasyon na kung saan si Apostol Pablo tumanggap mula sa mga Macedonian, yung chief city, naalala sa ating mga pag-aaral, Yung Philippi ay chief city ng Macedonia. Yung unang bayan na pinuntahan ni Apostol Pablo, siya nag-missionary journey, diyan nakilala sila Lydia, yung Philippian jailer, diyan pa kasi nabilanggo. Kasama niya si Silas. Nag-ibang mission na siya. Ang tumulong sa kanya, yung Philippian church, pinadala siya ng kaloob, masagaan ng kaloob. Anong mararamdaman ni Apostol Pablo? Siyempre, tuwan-tuwa. Supportive ikaw ba naman ang makasumpong ng mga napaka-supportive na mga miyembro? Anong emosyon ang ibibigay ito sa iyo? May magagalit ka pa ba nun? Tinutulungan ka na, sinusuportahan ka na. So, ang ibibigay sa iyong emosyon noon ay kagalakan o kasiyahan. Bakit tumanggap? Kasi ginagaluhan? Hindi po. Sabi ni Apostol Pablo, not because I desire a gift. Hindi dahil tumanggap po kaya ako masaya, but I desire fruit. Hindi dahil sa may regalo kayo, kaya ako natutuwa kasi natuto kayo. Hindi na wala ng kabuluhan yung aking pagtuturo that may abound to your account. Tinuruan ko kayo, natuto kayo, sinuportahan niyo ako, yung blessing noon sa inyo. Sabi niya po sa Pablo, mananagana sa inyong account. Sino ba rito may account sa bangko? Sino gusto niyo bang madagdagan yung account na yun? Meron ditong prinsipyo yung Apostol Pablo, yung account natin sa langit ay madadagdagan. Not because I desire gift, so the pastor's happiness is when we are supportive. Pagka po tayo ay supportive. When we are supportive. Pagka po tayo supportive, o umaalalay, o umaagapay, o tumutulong sa tao ng Diyos, nagagalak ang tao ng Diyos, at ikalawa, nananagana yung ating account sapagkat tayo natuto magkaloob at tayo ay, sa magkita kasi noon, yun ay ang ating bunga nung tinuro sa atin. So, nandiyan yung talaga yung prinsipyo nagkakaisa yung isang puso ng Diyos, yung puso ng tao ng Diyos, at puso ng miyembro, pag nagkatugma-tugma, ay blessing ang dulo nito sa atin. Number 4, pastor's happiness is when we are serving. Pagka tayo'y naglilingkod. Everyone can take part in the ministry, pero hindi lang everyone can take part. Everyone should take part in the ministry. Napakarami pong area ng ministry na ini-open sa atin ng Diyos. At bawat isang Kristiyano, bawat isang miyembro ng Blessed Hope Baptist Church can take part or should take part sa anumang kaparaanan. Mag-isip, ibukas mo lang yung mata, nandyan ang opportunity, nandyan ang area na pwede kang maglingkod. Ngayon po, meron tayong binuksan muna kaninang umaga, binuksan ko yung Wow Kids, Words of Wisdom Kids. Yung po mga ating mga kabataan na yan,
may mga panahon na sila nagre-record, paulit-ulit. Minsan matatapos na, biglang tatahol yung aso. Minsan may kung ano-ano kaberya mangyayari. Napakahirap po talagang gawin. Baka kung tabi-tabi ka lang din naman dyan, baka pwedeng habang nagre-record sila, baka pwedeng pamilyendahin mo naman. Napakarami pong area ng ministry, napakarami pong area ng paglilingkod na pwede nating gawin, pwede nating i-avail yung ating mga sarili. Hindi ko lang maisip nga, pero kung bubuksan mo yung mga mata, ay maraming area ng ministry ang pwede nating pwede nating gawin. Pastor's happiness is when we are serving. Lugo na ako. Bilang ama, pag nakita mo yung mga anak mo na gumagalaw at naglilingkod, isang kagalakan sa puso ng tatay na makakita yung kanyang mga pinangungunahan ay naglilingkod. Ayan. Amen. For what is our hope? Paugnayin yung ating point number 4, yung serving. For what is our hope? Ano ba yung aming pag-asa? Or kagalakan? O putong ng katuwaan? Crown of rejoicing. Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming, for Ye are our glory and joy. Kayo yung aming kagalakan, yung mga Kristiyanong tinuruan namin na naglilingkod. Kung kami, turo kami ng turo, hindi ka naman natututo, hindi ka gumagalaw, imbis na crown of rejoicing, baka koronang tinik ang tingin sa'yo. O di kaya korona ng patay. Yung nilalagay sa gilid, yung display, korona ng patay. Hindi yun. Sabi ni Apostol Pablo, kayo yung aming putong ng kagalakan. Yung mga Kristiyanong, saan niyo masinula to? Sa mga taga Thessalonica. Yung, kasi po yung Thessalonica, binansagang the model church, sapagkat halos 3 linggo lang nag-stay doon si Apostol Pablo. Pero yung mga taong naturuan niya doon, ay talaga namang natuto, naglingkod, at nagsipangalan at nangaral lang salita ng Diyos. Kaya sabi na po sa Pablo, kayo yung aming pag-asa, kayo yung aming kagalakan, kayo yung aming putong ng kagalakan. Kayo yun sa harapan ng ating Panginoong Hesus, sapag kayo yung aming kalwalatian at kagalakan. So the pastor is happy. Pastor's happiness is when we are serving. Kaya gusto niyo ba sumaya si pastor? Mag-serve tayo sa church or sa mga kapatid. Ayan yung ating muling talata sa Philippians 2 verse 12. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed that is in my Christ only, but now much more in my absence, work out. Ito naman yung ating naka-highlight dyan. Work out your own salvation with fear and trembling. Ipaggawa natin, hindi sabihin gumawa ka para manitas ka, sapagkat sa kasunod yung talata, for it is God which worketh in you. Kaya dito yung work out muna, sapagkat pero nang nag-work in. Work out your own salvation with fear and trembling. Number 5, huli na po ito. Pastor's happiness is when we are showing. Nababanggit ng ating pastor, sabi niya sa mga kapatiran, miss na po namin kayo. Miss na po na po kayo, sabi ng ating pastor. Maging nung last Sunday, kaya kung may kakayanan ka rin lang, at ikaw naman ay hindi ka restricted person, safe ka naman, ikaw ay APOR. Ano niya yung APOR? Authorized person outside of residence. Yung mga pinapahintulutan lumabas. Ngayon naman po medyo maluwag-luwag na GCQ, hindi ko alam yung, hindi na ako nanonood ng balita. Pwede na tayong ipakita yung ating mga sarili. Unti-unti lang. Baka naman tayo mareklamo o masita. Sabagay, pag talagang ginagawa mo dapat, reklamo ka, persecution na po yan eh. Ayan. Make yourself visible. Ano sa Tagalog yan? Magparamdam ka naman. Mag-comment ka naman. Ipakita mo yung pangalan mo. Brother ganito is watching. At tapos maki-amen ka naman. Paramdam mo, make yourself visible. Hindi ka man lang makita personal o physical,
ipakita mo ang iyong sarili virtual. Makisama ka sa fellowship, makisama ka sa mga nag-amen, makisama ka sa mga nagko-comment. Comment lang. Kung meron kang naisip na magandang isusog doon sa sinasabi ng pangangaral, don't hesitate. I-type mo yan at baka meron mapagpala dyan sa sasabihin mo na yan. Huwag ka lang magagalit doon. Baka mangaway ka pa. Huwag naman. Basta yung makaka-encourage lang sa mga kapatid, make yourself visible. Make your presence felt. Ipadamor mo yung presence mo. Baya mo maramdaman. Iparamdam natin. Kasi nga, wala tayong gathering. Limited yung gathering. Kung sa anumang kaparaanan, iparamdam mo na kasama ka pa rin namin. Maging sa prayer request. Kung wala kang prayer request, mag-comment ka. Pinagpe-pray ko po kayo. O pinagpe-pray ko po kayo, pastor. Pinagpe-pray ko mga kapatiran. O yung mga... Kung merong nag-prayer request yan, mag-send ka ng isang prayer note o yung prayer icon. Make your presence felt and let your gratitude be heard. Kung meron nangaraw sa atin, nag-share ng salita ng buhay, nag-share ng pangangaraw sa church, kasama sa mga naglingkod sa church, isama mo sa mga pagpapasalamat mo. Magpasalamat ka. Salamat sa Panginoon, sa mga kapatid na nagpatuloy na ginagamit ng Panginoon. Salamat sa mga sumusuporta sa gawain ng salita ng buhay. Salamat sa mga umaagapay sa service. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor Eric. Salamat po sa mga IT natin. Salamat po sa mga nangsiwa sa Wow Kids. Salamat po sa mga nag-special number. So, salamat po sa choir. Salamat po sa choir members. Salamat po sa mga nag-asikaso sa choir. Lahat po ng mga area ng mga paglilingkod. Let your gratitude be heard. At pag nakikita ng pastor yan, na nakasama ka pa din hanggang ngayon, sa tagal na ng lockdown natin, sa tagal na ng quarantine period natin, hanggang ngayon, nandyan ka pa, kaisa ka pa rin, kagalakan po sa pastor yon. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the edifying of the church, para doon sa ikakatibay ng iglesia ng Diyos. Ibinigay niya yung mga yan, yung pastor at mga guro. So, kaisa ka pa ba? Nandyan ka pa ba? Yan ang tanong lagi. Are you still with us? Iparamdam mo ang iyong sarili. Sa magitan yan, isang malaking encouragement, siyempre, sa iyo din, sa aming mga kapatiran, sa ating mga kasama mo bilang kapatiran, siyempre sa ating pastor, at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos na ipaalam natin sa Panginoon. Bagmat alam niya naman yan, pero siyempre iba yung ina-express natin. Panginoon, ako'y nandito pa, ako'y nananalig pa sa iyo, ako'y kaisa pa rin dito sa gawain ito. You can count on me. So, pastor's happiness. In a way, patuloy natin maging goal na ako bilang miyembro ng Blessed Love Baptist Church, I will be one of the joys of my pastor. Ako isa sa mga magiging kagalakan. Hindi niya ako magiging problema. Hindi niya ako magiging tinik sa lalamunan. Ako yung magiging isa sa mga kagaangan niya. Sa mga problemang siya'y nabibigatan. Ako yung tutulong. Ako yung makikibuhat sa mga pasan na meron dyan. So, yan. Ating kalimang mensahe. The pastor's happiness. Salamat sa mga nakaraang mga ngaral. Tunay po natuto tayo. At bukas po, linggo, pastor's honor, yung karangalan o yung parangal ng pastor. Sana ko madalaw natin ang Diyos kanyang tahanan bukas sa ating pagsamba. At patuloy po tayo makiisa sa pananambahan. Ito man ay physical presence or virtual. So, pray po Panginoon at nanaway napagpala po mga sa atin. Tayo po natin mga tumigil. Tayo po yung mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa iyong gabay sa aming pag-aaral. Talahay po Ama ng mga katotohanan ay patuloy po maging paalala sa bawat sa amin, maging turo at maging encouragement, Panginoon, ang bagay na ito. Hindi kami bibigyan lugod sa tao, kundi ang iyong kaloob sa amin, Panginoon, ang nais namin bigyan ng kaluguran. Kaya ikaw na rin ang nais namin bigyan ng kaluguran, Panginoon. Salamat po sa iyo sa iyong taong itinayo sa aming harapan ng aming Pastor John Rosario.
Patuloy po ipagpalain mo siya, bigyan ng malakas na pangatawan, at patuloy po kalusugan, maging kanyang buong sambayan, ay bigyan mo ng maayos na kalusugan, Panginoon. Maraming salamat po siya. Ito po ang aming pinapupurihan sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Walang iba kundi sa'yo, Panginoon at Diyos ko. Marami man ang naligaw, maraming na alinlangan. O Diyos, ako ay hawakan, pagkat walang ibang pupuntahan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Sa tubig mo'y walang uhaw, ang laman mo'y kabusugan. Ika'y mula sa ating Ama, kaya lahat ng sa'yo'y walang hanggan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala, dahil ikaw ang banal na Diyos. Kanino ko paparoon?
salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal na Diyos. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal